Para naman alamin ang sitwasyon ngayon sa Cebu City, nandito si John Arua. John? Yusik Rocky at Secretary Martin, mayong buntag. Ipapatawag ni Cebu City Mayor Edgar Labella ang mga may-ari at namamahala ng paggawaan ng mga plastic bottled water matapos kasi ang matinding pagbaha dito sa lungsod ng Cebu noong nakarang araw. Karamihan sa mga nakolektang basura ng Department of Public and Services ay mga empty plastic bottled water. Matapos ang nangyaring pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod noong isang araw, isa sa nakitang dahilan ay maraming mga basura ang nakabara sa mga creek. Ayon sa Department of Public Services, umabot sa 231 na toneladang basura ang kanilang nakuha mula sa daluyan ng tubig matapos ang nangyaring pagbaha. Karamihan dito ay mga plastic water bottle na siya nakabara sa daluyan ng tubig. Usa sa mga hinungdan, daghan kaayong basura nga galutaw-lutaw sa atong mga creeks o sa atong mga tributaries, sa atong mga rivers. Kini kasagaran ra bagyod mga plastic o mga bottled water. Dahil dito, ipapatawag ni Cebu City Mayor Edgar Labella ang mga may-ari at namamahala ng mga gumagawa ng plastic bottled water upang pag-usapan ang mga hakbang na gagawin. Ayon kay Labella na dapat rin daw na maglagay ng receptacles ng water bottle ang mga naturang kumpanya. Angay siguro natong ipatawag kining mga bottled water manufacturers, makigmeeting kita kanila kung mahimo magbutang kitag mga receptacles kay labi pagyod nga makakita ang katawhan nga naay butanganan imbis nga ilabay sa kadalanan o diha sa kanal. Inatasan din ni Labella ang Quick Response Disaster Team na tingnan ang mga creek ng lungsod at i-identify kung may mga obstruction ba na itinayo mula sa daluyan ng tubig. I-identify kanang mga buildings nga nakalati diha sa atong mga creeks nga naay mga obstruction. Ang mga tag-iya, mga manager, atong ipatawag para atong mahisgutan o unsay mga remedial measures. We have to find a way to correct this problem. Mas pahigpitan pa ng Cebu City Government ang ordinansa na nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Sa ilalim ng Local Government Code, hindi lalagpas sa 1 taon na pagkakakulong at multa na nasa 5,000 piso ang ipapataw sa sinumang mapapatunayang lumabag sa naturang ordinansa. Yusik Rocky, 3 ang nasawi sa naturang pagbaha. Kaya maigpit na panawagan ng pamahalaan ng Cebu City na patuloy na maging responsable sa kanilang pagtapon ng kanilang mga basura dahil babalik at babalik ito sa kanila kapag hindi sila magkakaroon ng disiplina. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. John Arua para sa Bayan. Maraming salamat sa iyong report, John Arua.